magkakapatid sa Davao del Norte, kinagigiliwan sa kanilang komunidad dahil sa pagiging malalaking bulas. Pero may dapat nga bang ikabahala sa lagay ng kanilang kalusugan? Siksik na siksik ang kanilang mga binti, namumutok ang mga braso, at namimintog ang kanilang mga pisngi. Sila ang magkakapatid na James, Saison at B-Boy. Maniniwala ba kayong 5, 4 at 1 taong gulang pa lang sila? Sa kanila tuloy pangangatawan, marami ang nakukyutan. Gusto naming yakap-yakapin. Pero may ilan ding nababahala. Mari og bayaan dan ma'am iyan nagintog maka puon bag intog aksiyon ang bag pug tugngang iyan kandan intog puon iyan bag. Ang kanilang katabaan, senyales ba na sila'y malusog o meron silang mabigat na problema? Timbangin natin ang kalagayan ng magkakapatid. Dito sa kabundukan ng Talaingot sa Davao del Norte, nakatira ang mag-anak. Ang panganay sa 3 magkakapatid, si James, 5 taong gulang. Pero ang kanyang timbang umabot na ng 23 kilos. Halos simbigat ng kalahating sako ng bigas. Pero ang nakababata niyang kapatid na si Saison, mas hebigat pa. 4 na taong gulang lang, pero 24 kilos na. Humahabol naman sa kanyang mga kuya ang bunsong si B-Boy na mapagkakamalang big boy kahit 1 taong gulang pa lang. Ang kanyang timbang, 16 kilos na. Kara uy ro bako na. Mabuhat ya sa tatoon minuto sa uwang. Senya ka ko abot ni James no ka nakaniran habot ni James sa ini. May nakakutsiri, buisu, wara kaya ako sumabakat. Pag ano ko iya ma'am, ano maka si James nagkakit to. Kaki ay susugbakat kay kasilo kay sugutasan at kaki ma'am. Si Saison nung mauwi iya kawari ag nagkoonon din. Pag ano si B-Boy ma'am, tinuro at kondiro to ko. Fried chicken ang kanilang paborito, pero wala naman daw silang pambili. Kakarampot lang kasi ang kinikita ng mister ni Maricel na si Bonnie na isang magsasaka. Kaya ang madalas nilang pagsaluhan, mga tanim na kamote ni Maricel. Inaani niya sa tanimang ito na 3 oras ang layo mula sa kanilang bahay. Waro di ang nakita kura. Tunga buri ang bag si daysuk si kasiro kuno wapad balas si kasiro kuno bag upad. Ito na raw ang panlaman tiyan nilang mag-iina hanggang hapunan. Gutasan nun. Yan. Gutasan ka tiguro. Saison. Kon sila kunto kon. Nata ka din. Pino ka. Pino. Pino ka. Marayo. Usay ko dagdakol iya ma'am. O ko intabaw diyan bagday sa taton bukag ko ubos ni James. Si Saison no daruan buok kanto nadamo inyong bag sa ini. Si B-Boy sa mabuk yak ko ubos iyan. Pero si Saison nabitin, kaya inagaw niya ang kamote na nasa plato ng kanyang ina. Pagkakain, pinapatulog sila. Iro ko iya ma'am, kung usay makapanganoy kunog kariyan at kay ayag iro ka at kari. Nung pa kuang ko at unan basta ko skrig mo ko iro ko iwat ko doon. Simple lang daw ang kasiyahan ng 3 magkakapatid, ang kumain at maglaro. Koy kuyak day gurut. Chenik Saison. Kung
Kung ang iba nakukyutan sa magkakapatid, may ilan na tumutukso sa kanila. Kada gawas iya ma'am, iya onde iya ko lain iya kagkita into lain iya kagkita ri kampad iya kita no. Kakaki iya ti ama kasadakol kain otaw. Kasakitan aya ma'am. To lain kakinarian iya ma'am to ko og intog mando tok anak ko kasakitan ah. Kanya ma'am og kalain aya ma'am so ko nakunaw na ato may bato no ingya ka anak ko ma'am na kako ang kunaw na kuto may bato intog sa budog o kotik anak ko intog mandoot to singan. Normal naman daw nung ipinanganak ni Maricel ang kanyang mga anak. Kasi nga atog dadako kakay ma'am kaintog kuon no antud di atog kuon daron bulan nag-isayson ma'am ingdod iya ka pag ko-authority sayson no ingdod gyapon iya ka pag ko-authority iyan ginay na iya nagdakos kan din. Hinala ni Maricel, nasa lahi raw talaga nila ito. Ang kanya kasing kuya, malaking bulas din. Ang pinangangambahan lang ni Maricel, baka mamana rin ng mga anak ang sakit ng kanilang tiyuhin, gaya ng high blood na siyang itinuturo nilang dahilan kung bakit ang kuya ni Maricel namatay noong 2021. Og po man iya ma'am og kakaw iya ma'am so basic ko ampa ko ing to ka kakoy kuno. Si James at Saison pa naman din, mabilis hingalin. Og pala ako iaskandan ma'am pero may naikandan no intog mari og bayaan dan ma'am iya nag intog maka kuon bag intog aksyon ang bag pug. Napapansin din daw ni Maricel na si Saison madalas mangalay kahit nakaupo lang. Pulban aman iya ma'am so makunaw na ma'am so manong kupad si anak ko nuk mandararo so wa man yag kasari kang kubag ma'am nawapad pa masay ko ma'am nawapad undi hospital. Gusto ko yan ma'am kasi kamo anak ko kunaw na ko yan ma'am to og nokoy buwad kag para malaman kung bakit tila hindi mapigil ang paglobo ni na James, Saison at Biboy, binisita at sinuri sila ng isang rural health physician. Ayon sa doktor, ang magkakapatid merong early onset obesity. Ibig sabihin, sobra-sobra ang kanilang timbang para sa kanilang edad. Si James po ay 23 kilograms. Ang normal po na timbang niya ay dapat 12.8 to 17.7 lamang. Si Saison naman po na 3 years old, ang timbang niya po ay 24 kilograms. Na dapat ang timbang niya ay nasa 11.6 to 16.2 lamang po yung normal. Si Biboy po na 1 year old, ang timbang niya po ay 10.5 na dapat ay nasa 8.8 to 12.3 lamang po. Maraming factors. Ang kinakain lang naman ng mag-ina ay kamuting kahoy, kamote at minsan yung gabi. At yun po ay napakataas po noon ng carbohydrates. Nabanggit po nila, yung tito daw po nila, sobrang malaking mga bata. So, posible din po genetic. Pag medyo obese tayo, pwede po tayo magkasakit sa puso. Talaga may tinatawag na child hunger in the Philippines. Mga 27% ito. Ito ang pinakamataas na recorded since the pandemic na umabot ng 20% lang. That's about 2.9 million children hungry every day. Agricultural, climate change, and poverty ang main cause of hunger in the Philippines. Ang response kasi natin sa gobyerno ay ayuda. Pero ang tingin ko, hindi kailangan ng ayuda. Kailangan yung agricultural support or inputs, yung tutulungan natin yung mga farmers natin na makapatubo and kumita sa kanilang mga tinanim para mapakain nila ng husto yung kanilang pamilya. Nagawa ang DOST-FNRI ng Food Technologies
gaya na po ng enhanced Nutribon, ng mga iron fortified rice, tupig talino at mga complementary food. Para matulungan ang mga bata, ang local government unit ng Talaingod nagbigay ng groceries, homeware supplies at bigas. Ang katabing bayan naman ng San Fernando, binigyan sila ng vitamins at financial assistance para may pangkabuhayan ng mag-anak na pwede rin nilang pagkuhanan ng pagkain. Ang Provincial Office ng Davao del Norte nagbigay sa kanila ng alagaing mga manok, feeds at binhi ng mga gulay. Kasi ini feeds para to sa inamano pang dugang panginabuhian no? Dugang income dagman. Magbibigay tayo ng fingerlings ng tilapia. Pwede nilang ibenta at pwede nilang pagkakitaan. Lakon pasamat ko pagkaniyo. Ang kakulangan ng serbisyong medikal at gutom, ilan lamang sa mabibigat na suliranin sa ating mga kanayunan, lalo na sa mga liblib na bayan na hindi nararating ng tulong. Dapat bigyang pansin para ang mga problemang bunga ng mga ito hindi tuluyang lumobo. Halos humiwalay raw ang kaluluwa ni Catherine nung may nakita siyang litrato sa Facebook. Larawan ng isang babae na parang mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pero ang mas nagpatindig daw ng kanyang balahibo, di umano, kamukhang-kamukha niya ito. Pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Pero iba ang kutob ni Catherine sa litratong ito. Paniniwala kasi niya, ang babae sa litrato at siya, posibleng iisa. Based po doon sa caption, 1875 po doon yung nakalagay doon. Hindi raw kaya ang babae nung panahon ng mga Kastila na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katawan? Yung kwento niya, doon nagkaroon ng connection sa akin. Totoo ba talaga ang mga kaso ng reincarnation? Ang 45 anyos na si Catherine, kasalukuyang nakatira rito sa Binyan, sa Laguna. Bata pa lang, may mga bagay na raw siyang hindi maipaliwanag. May kulang sa akin na meron akong hinihintay na hindi ko malaman kung anong hinihintay ko. Madalas din daw siyang i-transport ng kanyang panaginip sa sinaunang panahon at lagi raw siyang dinadala nito sa isang makalumang bahay. May malaki na bahay na sinaunang panahon pang nagtaka ako, bakit pakiramdam ko parang doon ako nakatira. Pero hindi ako pinaniniwala ng mga matatanda nung sinasabi nila na imagination ko. Hanggang kamakailan nga lang, nakita niya sa Facebook ang larawan ng isang babae na di umano tila sila pinagbiyak na bunga. Pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Ito yung unang pagkakataon na meron akong kamukha sa mga picture na dumaan sa akin. At mas nangilabot daw siya nung nalaman ang di umano kwento sa likod ng lumang litrato. Sa caption kasi ng litrato na pinamagatang Forever Waiting, may isa raw babaeng nagngangalang Rosario na nakatira malapit sa dagat noong 1875. Kasal siya sa isang nagngangalang Daniel na isang sundalong sumabak sa giyera. He had kissed her goodbye under the old acacia tree, whispering promises of his return. Pero napako raw ang ipinangako nito nung si Daniel kasi namatay sa digmaan. Rosario refused to believe it. She clung to hope like a drowning soul grasping at the surface. Si Rosario, naghintay raw sa pagbabalik ng kanyang kabiyak hanggang sa kanyang huling hininga. Lahat yun, parang nagko-connect din sa akin. Pakiramdam ko meron akong hinihintay doon na tao. Ang mga detalyeng ito nagpalakas lalo ng hinala ni Catherine na baka si Rosario matapos mamatay na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katauhan. Doon ako nagkaroon ng idea na may connection na ganun sa mga past life na yan. Ano naman kaya ang pagkakakilanlan ng babae sa larawan? Baka siguro may unfinished business sa kaluluwa ko. Isa nga kaya itong kaso ng reincarnation?
Para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Hello, good afternoon. Travel ka lang. Ikaw ba si Rosario? Ikaw, pakiramdam mo rin ba? Nabuhay ka na noon? Pag-ugnayin natin ang nakaraan at ang kasalukuyan sa aming pagbabalik. Babae mula sa Laguna. Parang kakambal daw ang babae sa lumang larawan kahit pakuha pa pala ito noong 1800s. May pagkakawig sa shape ng mukha, tapos yung sa mata, pati sa bibig. Ang kutob tuloy ni Catherine, hindi kaya siya ang reincarnation ng babaeng nasa litrato? Lalo't base raw sa Facebook post, may pangyayari raw sa buhay ng babae na siya'y nakaka-relate o para bang nangyari na sa kanya. Pakiramdam ko meron akong hinihintay doon na tao. He had kissed her goodbye under the old acacia tree, whispering promises of his return. Sinasabi ng mga kasama ko sa trabaho, baka mayroong totoong talagang ganyan ng mga kamukha tayo noong sinaunang panahon. Ang reincarnation ay isang cycle of rebirth, no, for the Hindus and for the Buddhists, na pumapasok ka sa isang cycle ng pagsilang muli. Ang reincarnation ay isang spiritual na journey. Ayon sa pananaliksik ni Catherine, may isang paraan daw upang makumpirma kung nag-reincarnate nga si Rosario sa kanyang katawan sa pamagitan ng tinatawag na life regression therapy. Nagkaroon ako ng interest na yan kasi para magkaroon ng closure. Ang aming programa nag-imbestiga at ayon sa aming pananaliksik, ang litrato kuha ng British photographer na si Albert Honis sa kauna-unahang photo studio dito sa Pilipinas, sa Escolta, sa Maynila. Siguro mga between 1860s no, to 1874 yon kinuha. Litrato na yun. Ang larawan ng babae nakapost din sa isang Spanish antique collection website na nakabase sa Malaga, Spain. Pero wala nang anumang impormasyon na maaring tumukoy sa pagkakakilanlan ng babae sa litrato. Samantala, para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Close mo lang yung mata mo. Okay, just relax. Now, I want you to focus to travel. Kwento mo sa akin. Nakikita ko ano. Just relax lang. Relax lang. Sige, relax lang. Relax lang. Kwarto lang. Pati ka makahinga. Ano ginagawa sa'yo? Ginawa ko lang ako. Sige. Ikaw ba si Rosario? Hindi ko makakita yung madilim. May nangyari sa totoong buhay mo. Parang sasakal ka, hindi ka makawala. Inhale, exhale. So, isa siyang branch ng hypnotherapy din. Ginagawa niya is either yung mga wired nating mga nasa isip, no, unti-unti niyang pinagsasama. Dun sa nangyari kanina, no, is let's say 5% natin doon, yun yung may past life na resemblance. Nagkakaroon ng connection. So, parang hinahanap niya yung body niya. Liwanagan ako na dapat labanan ko yun para hindi na maulit yung nakaraan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa nag-post ng litrato. The story Forever Waiting is my own work, not taken from my source. It was only a story I imagined and wrote. Sabi ko parang gawa rin, pero bakit ganun? Parang na yung ginawa niyang kwento, parang nagkaroon ng connection sa sarili ko. May dalawa tayong konseptong pwedeng i-link dyan. Yung tinatawag na pareidolia tsaka confirmation bias. Yung pareidolia, ito yung natural tendency natin na maghanap ng mga patterns na pamilyar, katulad ng mukha. So kahit saan, kasama yung mga lumang larawan, automatic yung utak natin na naghahanap ng gantong patterns. Yung confirmation bias naman, meron ka ng idea or nagsisik ka ng ebidensya para ma-prove yung gusto mo, yung existing beliefs mo, expectations, at saka mga hinuha. Di naman natin iiwasan yung mga salita ng tao kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala. Kasi hindi naman silang nakakaramdam nun eh. Ako naman ang nakaka-encounter.
Totoo man o hindi ang reincarnation, ang kasalukuyan nating buhay, bigyan natin ng mas malalim na kahulugan upang mas maging makabuluhan ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.